The drama escalates as J.R. Badong returns with another video of his gripping exposé on MCGI, this time joined by a special guest, Sis Nikki, whose personal story adds fuel to the fire, fresh off shocking allegations against Daniel Raisin, accused of corruption, deception, and silencing dissent. Badong dives deeper, revealing never-before-heard testimonies of financial misconduct, spiritual manipulation, and even claims of scandalous affairs within the church. Sis Nikki, a former member suspended for 7 years, shares her harrowing experience of being ostracized and publicly humiliated by MCGI leaders, painting a chilling picture of control and hypocrisy. Witnesses from across the globe step forward, alleging cover-ups that stretch from Manila to the Middle East. But just how deep does the rot go? Why are former allies now turning whistleblowers? And what damning evidence lurks in the shadows? With tension mounting and Razan's camp scrambling, Badong issues a chilling challenge. Akyat ka ngayon, King Cortez kung matapang ka. Will the truth finally ignite a reckoning? Or will the curtain fall on this saga of faith betrayed? Buckle up! The storm is far from over. Hello po mga kapatid. Hindi ko po alam kung nadidinig po. Kasi yung indicator ng volume ko hindi gumagalaw. Paki-comment lang po kung nadidinig po, kung meron pong volume. Paki-comment lang po down below. Hello po, Brother Art. Meron pong volume? Dinig po. Paki-comment po. Ayun, nag-react meron volume yata. Ganun po Ayun, meron. Salamat po sa Diyos. Kasi hindi po gumagalaw yung indicator ng volume. So, going back po mga kapatid, ang kapal ng pagmumukha nitong Daniel Rason na to mga kapatid. Pagka daw po nagsasabi siya ng totoo, ginigiba niya yung kasinungalingan. So, naku mga kapatid, sana yung inihintay ko ay lumabas na para magsiwalat ng iba pang mga katiwalian at korupsyon at kabulukan mga kapatid dyan sa MCGI na yan. Sa pamumuno ni Daniel Rason. Sana, kapatid, kung naririnig mo itong video na to, sana lumabas ka na rin at magsalita as soon as possible. Dahil matindi ang ginagawang kasinungalingan nitong Daniel Rason na to mga kapatid, at huwag nating pabayaan na tuluyang malason nitong Daniel Rason na ito ang pag-iisip ng mga kapatid natin. Kaya ganun po mga kapatid, ang tindi po ng kasinungalingan nitong Daniel Rason. Ang sabi po niya sa prayer meeting nila, pag sinasabi niya ang katotohanan, ginigiba niya ang kasinungalingan. So, wala na akong magagawa dyan kung ikaw, Rodel Mangiliman at Brad Josel, papanig po kayo dyan. Wala na po akong Isa lang ang mapapatunayan ko. Kasama kayong maiimpyerno. Alam nyo sa sarili nyo yan. Kasama kayong maiimpyerno. And sana yung pamilya nyo, wag na lang madamay doon sa parusa ng Diyos na sasapitin ninyo dahil sa pagkampi at pagpanig sa kampon ng kadiliman na si Daniel Rason mga kapatid. At ngayon, talagang pinagtutulong-tulungan po ako ng kampon ng kadiliman dahil po sa nangyayari ngayon. Nakita nyo naman po yung pangyayari kahapon na maayos naman akong nakiusap. At ganun po kasi yung ginagawa po nung kasama ko dito mga kapatid. Off-cam, lagi po niya akong sinisigawan. Tapos, pagka may kausap akong kapatid, meron po siyang kunwaring gagawin doon sa malapit sa akin para naririnig niya yung usapan namin ng mga kapatid.
Ako naman po kung anong naririnig niyo po mga kapatid dito sa live ko, yan din po ang ano, yan din po ang sinasabi ko off cam. Pwera na lang doon sa mga masiselan na pag-uusap. Kaya gumagamit po ako ng mga code pagka yung kausap ko po masiselang topic na ng concern ng kapatid. Kaya ganun po mga kapatid, tumawag po sa akin. Actually, hindi pala tumawag yung boss ko sa akin. Kagabi, ako na ang tumawag sa boss ko kagabi. Nagsumbong na ako. Sabi ko, sinabi ko po yung ano, yung nangyayari. Ang sabi po ng boss ko sa akin, wag ko daw po siyang pansinin. Itong kasama ko po dito na dumidemonyo po sa akin. Konting araw na lang daw po at babalik na po siya and he will fix the problem. Kaya ganun po mga kapatid ang mga nangyayari ngayon po. Sabi ko nga po, tsaka yung sinasabi niyang dinuro-duro ko yung anak nung boss ko. Yung pong anak ng boss ko po ang nagduro-duro sa akin dahil pinapapasok niya po ako during my day off at sakto may sakit po ako nung time na yon. Tapos ang sinabi ko sa kanya, wag mo kong duduruin, wala kang karapatan at wag mo kong sisigawan. Pinagsabihan po ng boss ko yung anak po niya. Kaya napakasinungaling din nitong na to nitong babaeng ito. Tapos sasabihin niya na wala akong utang na loob. Hanggang kailan ba ako tatanaw ng utang na loob? Kung ginagago mo na ako, tatanaw pa ba ako ng utang na loob? Sa palagay ko, hindi tama yung ganung kaya ganyan na nagkakandaleche-leche ang politika dahil sa pagtanaw ng utang na loob na yan. And ako hindi naman po ako taong masama na hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Actually po mga kapatid, ito pong kasama ko na to, siya po ang walang utang na loob. Bakit? Meron pong kapatid na tumulong din po sa kanya para po sa inyong kaalaman mga kapatid. Yung pong kapatid na tumulong po sa kanya para makarating po dito, sinisiraan niya po sa akin. Kausap ko po yung kapatid po nung kapatid kahapon. Sinisiraan kanya sa kapatid ko, sabi niya. Kaya ganyan po yung Tapos sasabihin niya po na ako po ang walang utang na loob mga kapatid. Alam ko naman yung yung taktika ni Daniel Rason mga kapatid. Wala naman po silang access sa akin kung hindi itong itong kasama ko po dito, mga kapatid. Ako, with all honesty, nalulungkot ako at naawa sa kanya. Bakit? Kasi, hindi naman po sa pagmamayabang mga kapatid. Nakita kasi ng boss ko yung ko po dito, yung talent. Biruin mo, kusinero na ako. Tapos, interior designer pa ako. Ano pa? Barista pa ako. Driver pa ako. Hardinero pa ako. Waiter pa ako. Receptionist pa ako. Kaya yung pong pagmamalasakit ko mga kapatid dito sa amo ko. Tapos, personal nurse pa ako ng nurse aide pa ako ng boss ko. Kaya ako, as much as possible, ayoko po sanang patulan. Kaya lang nakita nyo naman po yung video kahapon. Sinasadya niya po talaga. Sinasadya niya po talaga na mag-ingay to interrupt me and to distract me. Nakita nyo naman po mga kapatid na si Stella, pwede bang pwede bang ano bang sinabi ko doon? Basta kayo naman po nakarinig po doon. Ganun po kasi yung ginagawa niya, mga kapatid. Basta mayroon akong kausap na kapatid, ang gagawin niya, i-distract niya ako, guguluhin niya ako. Tapos nag-video po siya, sinend po ng mga kapatid sa akin yung video niya kagabi. Halatang-halata mo naman ang nagsisinungaling. Hindi siya makapagsalita ng diretso mga kapatid.
And wala po akong sinabi na mahirap po siya. Hindi ko po sinabi na mahirap siya. Sino bang mayaman? Kaya ang weird lang po ng mga ng mga sinasabi niya ngayon. Tapos basta kayo na lang po ang malaki po sahod nyo sa Swiss, mga 3,000 per month. Dito po kasi mga kapatid, ako naman po, hindi ko naman po inahangad yung malaki ang sahod. Basta yung work environment maayos po, okay na po sa akin yon. Lalo na yung boss. Yung po kasing boss, yung employer and employee relationship, mahalaga po sa akin yon. Yung working environment, yun po ang number one sa akin. Aanin mo ang malaking sahod kung stress ka naman sa boss mo. Ito pong boss ko mga kapatid, awa po ng Diyos. Ukay-ukay lang po ito. Yung pong boss ko mga kapatid, awa po ng Diyos, mabait po. Yun nga po, ang sabi ko nga po sa inyo, galit na galit po yan sa reliyon. Mga kapatid, galit po siya sa reliyon. Hindi mo siya pwedeng i-persuade about religion. Kaya siguro dito ako nilagay ng Diyos talaga para maprotektahan ako, mga kapatid. And going back mga kapatid, talagang ito pong demonyong Daniel-Rason na to mga kapatid. Pag daw po nagsasabi siya ng katotohanan, ginigiba niya ang kasinungalingan. Mga kapatid, lalo na yung mga dumadalo pa dyan. Merong nag-message sa akin si Anaya, si kapatid na Anaya. Dami account niya po ito. Yan, nasusuka din siya sa sa naririnig niya na gano'n, na napipigati talaga ang bayan. Bakit? Dahil sa pamumuno ng liko na suka batlilong si Daniel Rason mga kapatid. Kaya konting tiis lang po mga kapatid at sana itong inihintay ko at marami pang iba na magsasalita ng katotohanan, mag-ahayag, mag-expose ng mga katiwalian po dyan sa MCGI, sa pamumuno ni Daniel Rason, mga kapatid. Mapapatunayan nyo na ito pong mga sinasabi ko, mapapatunayan nyo po lalo na nasa panig po tayo ng Diyos, mga kapatid. Ito po ay malinaw na laban ng kasamaan at ng kabutihan, laban ng kasinungalingan at ng katotohanan, laban ng liwanag at ng kadiliman. Hintayin nyo lang po yon mga kapatid. At alam ko, sabi po nung kapatid na nag-message sa akin, konting tiis na lang brother, sabi niya ganyan. Kasi marami pa akong inaayos para paglabas ko, dire-diretso na lang tayo, sabi niya ganyan. And sabi ni sis or brother Anaya, opo, nakikinig ang nanay ko. Sabi niya sa apo niya, ayusin ang phone kasi may lumalagabog. Akala ko po ay yung phone ng nanay ang may problema. Yun, narinig po nung maraming nakarinig na kapatid na talagang lalo na nakatabi ko po, distracted po talaga ako, nakiusap naman ako ng maayos. And ganun po talaga ang sabi nga po ng boss ko, wag mo siyang pakinggan. Tapos sinabi ko sa boss ko na wala daw po akong utang na loob kasi ni-refer niya po ako sa inyo. Sabi po ng boss ko, ano bang gusto niyang pagtanaw na utang na loob ang gawin mo? Yun po ang sinabi ng boss ko. At ang sabi ng boss ko, pabayaan mo siya kung anong gusto niya lutuin, bahala siya magluto. And dumistansya ka na lang sa kanya. Sabi po ng boss ko. Yun po mga kapatid. At itong King Cortez na to,
nag-aano na naman, nagbibida-bida naman na naman. Samantalang kahapon, hinihintay namin siya ni Brad CJ na umakyat dito sa live. Hindi naman po umakyat, mga kapatid. Hindi naman po siya umakyat. Kaya hanggang comment section lang po siya nagtatapang-tapangan. Mga kapatid, kung talagang matapang ka, King Cortez, pinapaakyat ka namin ni Brad CJ, o sige, kahit ako na lang, umakyat ka ngayon. Makita mo yung hinahanap mo na na gusto mo. Akyat ka ngayon, King Cortez. Kaya ganun po mga kapatid ang ibig ko pong ipunto sa inyo. Biruin mo, merong mga kapatid na pati yung paniniwala nila sa Diyos ay nagkakaroon ng malaking katanungan kung meron ba talagang Diyos? Tapos kayong mga KNP, hindi ba kayo makakapanindigan sa katotohanan? Na alam nyo naman, na alam nyo naman sa sarili nyo na totoo yung mga pinagsasabi ko. Brad Josel, alam mo rin yan. Na babaero itong si Daddy. Di napahiya kayo. Tingnan nyo yung mga matatandang kapatid na dumalaw dun sa kapatid ni Daddy, yung Daddy ni Daniel Rason. Dinalaw siya. Ano ang masasabi mo, Brad Ruben, dun sa nagsasalita ng paninira sa iglesia? Diniretso sila ni Brad Ruben. Sabi ni Brad Ruben, ni Uncle Buga po ang tawag po doon namin. Ang sabi ni Brad Ruben, yung si Badong, kilala ko yon. Pagka pumupunta ako doon sa rest house, yung pong sa Kalumpang, yung Smallville ngayon, pinagtitimpla ako ng kape nun. Mabait yung bata na yon. Yung po yung sabi ni Brad Ruben na kapatid ni Daniel, nung tatay ni Daniel Rason. Kaya nga po mga kapatid, lahat yung mga tao dun sa barangay nila sa Kalumpang, hindi mo mapapaniwala yan mga kapatid na mabait yung pamilya ni Daniel Rason. Hindi mo po mapapaniwala yan. Bakit po? During the pandemic, nabigay po ba sila doon sa mismong Smallville? Wala po. Kaya yung pong sinasabi ni Sis Luz, mga kapatid, na outside MCGI, hindi credited yung kabutihan na ginagawa ng mga tao. Malaki pong po yan. Malaking kasinungalingan. Alam mo, Sis Luz, pag nagmatigas ka, lulutong ang gulugod mo sa impyerno. Sinasabi ko sa'yo, masasayang ang lahat ng pinagsakripisyuhan mo sa iglesia na sinampalatayanan mo. Sayang. Sayang yan, Sis Luz. Alam na alam mo naman sa sarili mo hindi totoo yon. At alam na alam mo sa sarili mo na pinag-iinitan ka ni Daniel Rason. Marami pa po akong alam mga kapatid, kaya lang ayoko lang idamay yung mga kagaya nung sabi ni Daniel Rason. Biro mo, nananahimik yung tao, dinamay mo. Paanong dinamay ko? Kung dinamay ko yung mga nananahimik, mas marami akong alam. Yun nga lang principal sa La Verdad ngayon eh. Meron akong alam doon. Daniel Rason, dinamay ko ba siya? Yun nga lang Medina, Medical Depot, marami din akong alam doon. Dinamay ko ba sila? Hindi, kasi nananahimik sila. Kasi pag ako, dinamay ko yung Medical Depot ni Brad Rudy Medina, wala namang may tatago, nasa balita yon. Nasa balita yon. Kaya lang, I don't want to aggravate things. Kaya ganun po mga kapatid. At biruin mo, nagpapa-increase lang yung mga CIS ng konting allowance dahil tumataas yung mga bilihin. Buhay pa po si Brother Eli nun. Dumirekta po sila kay Brother Eli, mga kapatid.
Si Brother Eli po, pagka po humingi ka ng tulong doon, wala pong no doon. Basta kapatid. Alam niyo po, nung nalaman ni Daniel Rason, ayun, binuwag niya yung CIS. Ang sabi po nung nanay ni Daniel Rason, tsaka yung tatay ni Daniel Rason, ang kakapal ng pagmumukha nila, wala namang ginagawa, nagpapa-increase ng allowance. Alam niyo po mga kapatid, magkano lang po ang allowance ng mga kasamahan po nila. Ako po personally, mga kapatid, yung allowance ko po doon nagsimula 500. Ay hindi pala 500, 200 lang mga kapatid, 200 lang. Yan lang po ang simula ng allowance ko. And ako naman po kasi, awa po ng Diyos, maabilidad naman po ako. Mahilig po akong magtitinda-tinda ng kung ano-ano para kumita po ako sa awa po ng Diyos. Tapos, hindi po consistent yung allowance na yun. Pag meron, meron. Pag wala, wala. Pero sila, hindi mo naman tingnan niyo po yung lavish lifestyle nila, mga kapatid. Samantalang, saan po ba nang galing yung nagtitinda lang naman yung betrason na yan ng pagkain sa mga construction worker. Talaga pong yung sinabi ni Brad CJ kahapon, totoo po talaga yun mga kapatid. Pagka ang isang samahan, meron na pong involved na pera, nakokorrupt na po yung mga namumuno. Diyan po nagsisimula yung korupsyon. Tingnan niyo po ang kalinisan ng puso ni San Pablo. Sabi niya, hindi namin hinahanap ang inyo, kundi kayo. Ang magulang ay hindi nararapat ipagtipon ng kanyang mga anak, kundi ng mga magulang ang kanilang mga anak. Kaya po mga kapatid, ito pong Daniel Rason na to mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, mauuna pa po siya na ihahagis sa dagat-dagatang apoy kaysa kay Satanas dahil po ang tindi po ng kasinungalingan niya. Biruin mo, sasabihin mo pagka sinasabi ko ang katotohanan, ginigiba ko ang kasinungalingan. Parang hindi aakma sa iyon. Kasi ikaw nga ang ginigiba ko. Ikaw ang ginigiba ng Diyos ko. Tandaan mo yan, Daniel Rason. Ikaw ang ginigiba ng Diyos ko. Dahil sa iyong mga katampalasanan na alam mo naman sa sarili mo na puro kasinungalingan ang pinagsasabi mo. Tapos ang kapal-kapal ng pagmumukha mo. Paanong chismis? Paanong chismis yung mga sinasabi ko? Di tanungin mo yung kapatid mo mismo. Tanungin mo si Sis Lisel. Ano ang sabi ni Sis Lisel Kapulong na asawa ni Brad Don Kapulong na KNP? Sabi niya, ang gara-gara ni Mami. No pa? Nagtatransform siya pagka kaharap si Kuya. Alam niyo po mga kapatid, tanungin niyo si Sis Mayo, Sunga, si Sis Pepot, Sunga, si Brad Mike Saringan. Mag-asawa po yun mga kapatid, si Sis Pepot, tsaka si Brad Mike Saringan. Tanungin niyo po si Brad Willie Sorilla o aka Ganda, nagtatrabaho po yan sa Kalye Cafe na coffee shop noong kapatid na Joseph Odita. Sino pa? Si Brad Dennis Domingo at saka si Sis Luisa Domingo. Mga kapatid. Kaya yun po, marami pong saksi na demonyo po talaga itong nanay po ni Daniel Rason. Mga kapatid, tapos sasabihin mo ngayon, Daniel Rason, na chismis lang ang mga sinasabi ko? Di patunayan mo. Ayan, meron akong screenshot na naman ng merong kapatid sa Vietnam, alam niya yung ginawa
nitong Pido Dida na si Rayjan Bolivar na naglollipop. Meron ba kayong ginawa na aksyon? Wala. Ay, yan, kasama pa nga ni Sani Catan sa pagpapasalamat. Binababoy nyo yung iglesia na sinampalatayanan ng mga kapatid. Kaya alam ko naman po mga kapatid na hindi naman po magtatagal po itong laban na to. At darating din po yung panahon na mapapatunayan po ninyong lahat na totoo po lahat ng sinasabi ko mga kapatid. Sinasabi ko nga po sa inyo, di po ba? Nakahanda naman akong ipapugot yung ulo ko kung mapatunayan po nila na nagsisinungaling lang po ako. Mga kapatid, tanungin niyo po ang mga kapatid sa Australia, tanungin niyo po ang mga kapatid sa New Zealand, sa Macau, sa Hong Kong, sa Taiwan, sa Japan, saan pa? Sa Middle East, saan pa? Sa Australia, sa Papua New Guinea, saan pa? Sa Amerika, sa Canada, sa Europa, sa iba't ibang bansa ng Europa, mga kapatid. Maraming katiwalian. Sa Pilipinas na nga lang po eh. Kaya hindi umuunlad ang bansa po natin. Bakit? Biruin mo, kapitan lang, nangungurakot. Ganyan din po ngayon mga kapatid, dyan sa MCGI. Biro mo ordinaryong manggagawa, nangungurakot na. What do you expect sa mga KNP? Or vice versa? Kaya ganun po mga kapatid ang nangyayari po ngayon. Mag-ano po kayo mga kapatid, magsaliksik po kayo. Kung papaanong sinasaliksik po ninyo natin. Nagsuri tayo noong umalis tayo doon sa ating kani-kanyang mga pananampalatayang iniwanan, mga kapatid. Ganon din po sana tayo magsaliksik ngayon. Bro, kung lalabanan ka ba ng debate about sa Bible ni KDR, pwede. Opo, pwede. Sabi ko nga po, debate, isang talata lang ang gagamitin ko, 1:8:44. Mga kapatid, yun lang, 1:8:44 lang. Gamitin niya na ang buong Biblia. Kaya yun po mga kapatid ang ang sistema po ngayon. Time check 10 ng umaga, kakababa lang po ng kwarto noong kasama kong prinsesita. Mag-ano lang po yan, kikilos lang ng konti, babalik na, magkukulong na sa kwarto. Yun po yung nangyayari po dito mga kapatid. Ay nako, buhay. Yan po ang tinitiis ko po dito mga kapatid. Pero ito pong amo ko, wala pong problema. Siya lang naman po ang umaaway po sa akin mga kapatid. And ako, pagka nagluluto ako, inaalok ko po siya ng pagkain. Kaya lang, matigas po yung niya, tas sasabihin niya, wala daw akong utang na loob. Kung wala po akong utang na loob mga kapatid, siya po ang walang utang na loob. Bakit? Hindi naman po siyang original na pumunta po dito. Yung kapatid na si Sis Gemma. Tapos sinisiraan po niya ako dun sa kapatid na yon na tumulong sa kanya para makapunta po siya dito. Kausap ko po yung kapatid ni Sis Gemma kagabi.
Sabi niya, sinisiraan ka niya. Kaya, nagtataka yung kapatid ko. Bakit daw, ah, galit na galit ka sa, sa kapatid ko. Sabi ko, hindi ako galit. Sinasabi ko nga eh. Sabi ko, maraming ginawa sa akin yung kapatid mo. Sabi kong ganyan. Biro mo, nung nasa Macau ako, ginive up niya yung nagbe-bed space lang po kasi siya eh. Eh ako po, nung time na yon, naghahanap ako ng work sa Macau. Sabi niya, umalis ka na dyan sa nirerentahan mo. Sabi niya ganyan, kahit marami kang pera, mauubos yan sa mahal ng Dito ka na lang. Ginive up niya po yung pong kanyang yung pong kanyang higaan. At nakisiksik po siya dun sa higaan ng anak niya. Yung po yung totoo po dyan, mga kapatid. And ayoko sanang sabihin po ito. Kaya lang, parang unfair naman sa katotohanan, mga kapatid. Na ako daw po ang walang utang na loob. Actually, hindi po ako ang walang utang na loob. Siya po ang walang utang na loob dahil hindi naman po siyang original na nakapunta dito sa Albania, mga kapatid. So, nagkakasanga-sanga na po dahil dito sa kasinungalingan ni Daniel Rason, mga kapatid. Biruin mo, lalagyan mo ng Viagra yung inumin ng kapatid na kasama mo. Ayun, hindi siya nakatulog. Magdamag na nakatirik yung kanyang manoy. Biruin mo, lalagyan mo ng pampatulog yung inumin ng kapatid. Pagkagising niya, nakasubo na yung bunganga mo. Daniel Rason Jr. Dun sa pag-aari ni Brad Ramon Espanyol. Kaya ganyan po ang mga kapatid ang nangyayari ngayon. Marami pa po, mga kapatid, nakatiwalian. Marami pa po, mga kapatid, nakababuyan. Ito lang po, merong nagko-comment dyan na empleyado ng UNTV. Dindo po yung pangalan, cameraman po siya sa UNTV. Dindo, ikaw Dindo, huwag kang magmalinis. Hindi ba totoo na meron kang hinalay na 14 years old, minor de edad? Kung makapagmalinis kayo, parang ang sama-sama namin na mga nag-exit diyan. Utos 'yun ng Diyos na sinunod namin. Sabi ng Biblia, magsilabas kayo upang wag kayong makabahagi sa kanyang mga kasalanan at upang wag kayong makabahagi sa kanyang mga salot, upang wag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan. Mga mapagsamantalang tao. Opo, totoo. Marami po dyan, mga kapatid. Biruin mo, kung hindi mapagsamantala itong sanikatan na to, syota mo na si Sis Prima Salonga. Tapos, syosyotain mo pa itong si Meg Katan. Aba, matindi. Meron nga nagsasabi pa sa akin, meron pa po yung sinota. 3 po silang pinagsabay-sabay niya. Kapatid po yun ni Brad Mix Pilares. Sabi ko, hindi ko po kayang sabihin yan. Unang-una, wala naman akong personal knowledge. Kaya alam ko po yan, sabi ko, itong kay Sani Katan. Kasi nakasama ko sa Destino, si Sis Prima Salonga. Lagi po yung umiiyak, mga kapatid, nung time na yon. Meron time pa na sinamahan ko po yung si Sis Prima Salonga doon sa unit nila sa Building 5. Dahil, nagkaroon po siya ng depression. Pinasamahan po siya sa akin ng mga kasama naming manggagawa. Alam po yan ni Sis Rowena Antonio, ni Sis Weng Antonio, kapatid ni Brad Roland Antonio, na assistant KNP kung hindi ako nagkakamali. Mga kapatid. Tapos itong Fred Cabanilyang Bakulaw, mukha mo palang bakulaw na eh.
Pinagsabay mo si Sis Joy Dumas at saka si Elite Cabanilla. Kaya ganyan po mga kapatid, meron pa nga po itong kaya lang patay na. Wag na nating wag na nating sabihin yung mga patay. Yung regarding kay kay Brad Dino Hilario, patay na po 'yun. Itong mga buhay, ito yung natin ngayon. Ito yung i-expose natin. Mga kapatid, ang kakapal ng pagmumukha ninyo para sabihin nyo, kami pa ang sa demonyo, ay wow. Yun lang ang masasabi ko, ay wow. Mga kapatid. Ayun. Sabi nga nung boss ko kagabi, tinawagan ko na po siya eh. Ako na ang tumawag sa boss ko, ako na ang nagsumbong mismo. Sabi ko, ayoko na po dito. Sabi kong ganyan. Inaaway po ako itong kasama kong si Estelang napakasinungaling. Sabi kong ganyan. Ano bang nangyari? Sabi niyang ganyan. In-explain ko po. Sabi niya, wag mong pansinin yan. Akong bahala. Ilang araw na lang babalik na ako. Sabi po ng boss ko. Tapos magla-live siya sa sasabihin niya. May emoticon pa siya na, may pa siya, ano ba yun? Filter na umiiyak, hindi naman tumutuloy yung luha. Halatang-halata naman po nagsisinungaling eh. Hindi dire-diretso yung pagsasalita. At saka hindi consistent ang sinasabi. Mahalata mo yung taong sinungaling. Hindi consistent ang sinasabi. Tapos sasabihin niya, sinabihan ko siyang mahirap. Wala po akong sinabi sa kanyang mahirap siya. Mga kapatid, kahit na, sabi ko nga, sasabihin niya na nag-request siya ng ipa-review yung mga CCTV. Sabi ko, go ahead, mapapahiya lang siya. Bakit? Makikita doon na sa CCTV na hindi ako ang nanduro, ako ang dinuro. Kaya, yang mga taong sinungaling na yan, mapapahiya lang sila, mga kapatid. Ganun lang naman po eh. At alam naman niya na yung asawa niya, merong kaibigan yun eh, si Brad Coney. Totoo yung mga sinasabi ni Brad Badong kasi nanggaling ako sa Middle East. Marami talagang corruption diyan sa Middle East. Kaya nagulat ako bakit out of nowhere nagkaganyan po siya. Talaga pong merong masamang espiritu. At yung mga masamang espiritu, pumapasok po yan sa mga tao. Mga kapatid. At yung mga masasamang espiritu na yan, ayaw nila ng katotohanan. Mga kapatid. Meron po talatang ganun, mga kapatid. Di ko lang po dala yung laptop ko nandun kasi nakikonnect lang po ako dito sa internet ng kapitbahay naming hotel. Dahil wala po kaming internet. Ewan ko lang po ngayon kung meron na kaming internet kasi ang lakas ng internet ngayon. Mga kapatid. So, going back, ganyan po ang ng mga nangyayari ngayon. Sino po kaya ang gustong umakyat? Meron akong kausap kagabi na kapatid. Sana may umakyat pong kapatid para makapag-usap. Yun po mga kapatid. Ganun lang po ang ganun lang po ang buhay. Sabi nga nung kapatid na kausap ko kahapon. Mas maganda siguro si Sis Nikki. Okay, Sis Nikki, I will invite you. Nikki. Hindi ko po kilala ito ha. Baka sabihin po ninyo Ayan, Sis Nikki, nag-send ako ng approve.
Ading. Sa brother than Darnil Yap. Hello po, good PM. Si Sneaky, adding na po kayo. Paki-accept niyo po yung pong invite for the live conversation. Ayun, si Sneaky. Hello po, si Sneaky. Hello po, uuwi po ako dito kasi nasa Alphamart ako, katabi ko yung Alphamart. Uuwi ako para may wifi. Wait lang, baka po maputol. Opo, sige po. Ayun na Saan po, po kayo? ayan na po. Ayan, hello po. Ayun po. Saan po, Hello po. saan po kayong location? Alam mo, Brad, I want to share ha, kasi ako po kasi, saglit lang po tong share ko to, paikliin ko. Ako po ay suspendido ng 7 years. Mhm. Kasi po, nag-asawa po ako kasi may una po akong asawa. Hiwalay naman po kami, nasa London nga po siya eh. Pero in good po kami nung asawa ko kasi kaya po siya nag-asawa, dala ng pagkakalayo namin kasi 22 years kami hindi nagkita. Opo. Pero po, naanib po ako, Brad, ay hindi po ako, naanib po ako ay hiwalay na kami, Brad. Parang ganon, hiwalay na kami. Tapos, sabi ko, 7 taon kaming nagsama nung bago kong asawa na kapatid din. Opo. Tapos po, Brad, 7 taon kami nagsama. Tapos, ako yung nagtataka. Sabi ko doon sa mga kaibigan kong mga kapatid, bakit ako yung suspendido, di ako mapatawad. Tapos, okay na po yun. Baka nagkukulang po ako ng submit ang upload ko. Tapos, 7 taon akong suspendido, Brad. Sa pag-asawa ko, hindi ako nagkaroon ng kalayaan. Bawal akong mag-abuloy. Alam ko naman po yung rules, Brad. Ngayon, tapos may isang worker na nagsabi sa akin na, ay, kaya pala si Snake hindi ka mapatawad, nangangalon niya ka daw. Aba, teka, chismosang worker. Teka muna, linawin natin. Kung ako'y may asawa, ikaw bagay tanga, sabi ko doon sa kapatid. Ikaw bagay tanga. Napatira ko nga yung asawang kapatid sa bahay ko. Brad Badong, pwede ba yun? Magpapatira ka ng asawa, may asawa ka, hindi ka hiwalay. Mhm. Diba, Brad? Opo. Tapos pangalawa, year 2010, tanda ko, magpa-flight ako papuntang London. Hindi naman para makipagkita sa asawa ko, magtatrabaho ako noon eh. Tapos sabi ko sa sarili ko, ay makapagdoktrina kasi natatakot ako, baka mawala ako sa aral. Gusto ko bago ako umalis, makapagpabautismo ako, Brad Badong. Opo. Ngayon po, awa ng Diyos, natupad naman yon. Nagdoktrina ako, pandalas ako nagdodoktrina kasi yung flight ko, July parang nagmamadali na rin po ako ng alis. Ngayon, nag-flight po ako July, then naanib na po ako noon that time. Hindi nga nagpakita yung asawa ko sa London, pero nag-uusap kami dahil pinapadalhan niya ako ng pera from London to Manchester. Pinapadalhan niya ako through kaibigan kasi nga may asawa na siya, Brad Badong. Pinawin ko lang po. So, nagkaroon po kayo ng affair sa ibang lalaki. Nakapatid. Nag-asawa talaga ako ng Opo. pangalawa. O hindi pa po kayo kapatid nun? Kapatid na po ako, pero hiwalay talaga ako sa una. Yung una kong asawa, hindi kapatid. Opo. Nung pong nagkaroon kayo ng affair sa second Husband. husband, bautisado na po kayo nun. Opo, bautismo na po ako. Pero Opo, separated na po kayo doon po sa una niyo pong asawa. Opo, separate na ako. Matagal ako bago nag-asawa. 14 years ako eh. Bago nag-asawa, hiwalay ako po. 14 years ako bago nag-asawa ng pangalawa kasi nga kapatid. Sabi ng iba, ay ano na yan, mabait yan kasi ganun-ganon, kapatid. Nagpadala ako sa salitang kapatid. Opo. Pagkatapos nun, ayun po, hindi rin kami nagkaigi kasi nga, yung mga kapatid na naging tendera, mga sinungaling, tapos yung isa, nito lang, kailan lang, mas pinili niya yung kapatid na samahan sa bahan, nag-aaway kami, Brad Badong, kasi sabi mabunga nga daw ako, nag-aaway kami. Pero nitong huli, tinuluyan ko na siya, pinalis ko na po siya dito. Kasi nga po, Brad, masama naman sa loob ko na ako kinaladkad niya sa plaza, pinagtulong-tulungan nila akong magkapatid. Kumbaga, ibig ko sabihin, Brad Badong, oo, magkaaway tayo, pero dapat mo ba akong kalad ka rin sa plaza? Na tinatawanan ako ng kapatid na dalawa, yung isa choir. Ay, sabi ko, tinapos ko na. May pesto kami dito, nakatabi ng Alphamart na magandang pesto. Siya po talaga yung pinapesto ko dito. Ginamit namin yung lupa. Ang ganda talaga ng pesto niya. Ngayon, pinaalis ko na siya dito. Pinaalis ko na. Sabi ko, hindi, yan ang pinili mo dyan na wala na, tapos na tayo. Isipin mo,
7 taon ako nagtisa suspendido dahil ako daw ay nangangalo niya. Sabi ng mga chismosang worker, walang yan, na-discover ko, ikaw Brad Daniel, langya ka. Kaya ako nanggigigil sa ngayon, ngayon ko na-discover, nang agaw ka lang ng asawa. Di ba nakakagigil? Ako sa akin, okay lang yun eh. Na, sige, suspendido mo ko. Ayan ang rules eh. Sige, Oh, kalma oh. lang po kayo. Bakit po kayo natatawa, Brad Badong? Nakakatawa talaga. Natawa po ako sa inyo, gigil na gigil kayo kay Daniel Rason. Tapos, mamaya na ako bayaran. Tapos, hindi ganito. Di ba, Brad Badong, na ano ko, alam mo, Brad Badong, di naman talaga kita kilala eh. Pero, eto pa ha, akala nila, Brad, kaya ako tumalikod, gawa nung, ay, hindi ka naka-move on. Hindi po, may testigo po akong kapatid, move on na ako, Brad. Madali po ako makalimot. Actually, yung aking asawa, umuwi. Kasi kaibigan ko nga yung asawa ko, wala naman kaming masamang ano noon. May asawa na po yan, may pamilya. Umuwi dito sa Pilipinas nung last December. Ngayon, ito ang kwento. Kasama niya yung asawa niya at saka may anak na kasi pong maliit na 7 taon. Ngayon, okay naman kami. Nung may picture pa nga kami dito, ganun-ganon. Humingi siya ng tawad sa akin. Sabi ko, naku, matagal na kitang napatawad. Sabi ko, ganon. Ituloy mo na lang yan, ganun-ganon. Wala. Eh, pero mo, kung hindi kami hiwalay, edi sana'y kami ang nagsama nito, di ba? Di ba po? Ang linaw ng hiwalayan namin. Tapos, ito nakakatuwa. Adi ako'y tinanggal. Tiniwalag na pala ako tiniwalag ako ng may nagbalita sa akin kapatid, ay sis Nikki, tiwalag ka na. Ngayon, may nagbalita sa akin kapatid, di ko nababanggitin. Sabi ko, ay hindi na ako nagugulat kasi senior ko yung kay sis Arlene na yung nag-asawa, kinuha ni Brad Daniel Rason, na asawa. Eh baka dun sila na Kasi sa post ko, Brad Badong, sabi ko, ako'y lagi yung pinag-uusapan sa pag-aasawa ko. Eto, mas magandang pag-usapan to. Senior ko, yung kay Brad Daniel at saka kay Sis Arlene sa Reels. Sis Nikki, wag niyo na pong babanggitin na Brad, si Daniel Rason at sis, itong si Arlene Rason. Hindi niyo po sila kapatid. Hindi, lang po, nabibigla lang po ako. Tapos, di ganito. Kasalanan po sa Diyos yun. Bakit? Yung pong mga kalaban ni Kristo, hindi po natin dapat tawaging Brad at sis. Mga sinungaling naman eh. Opo, kanino po anak yung mga sinungaling? Kay Satanas. Sabi po ng Biblia. Brad, alam ko na nga po yun. Ganun. Brad, alam ko na nga po yun. Tapos, ang sabi nung worker na nagbalitang taga San Pablo, sabi, ay, tiwalag na si Sis Nikki. Sabi naman binalitaan na 30 years ng kapatid. Sabi niya, ay, tiwalag na, hindi man lang nila kayo usap si Sis Nikki. Sabi, hindi kinausap. Tapos sabi ng worker taga San Pablo, baka kaya nagkaganon si Sis Nikki ay gawa sa asawa, iniwan ng asawa. Sabi naman ng isang kapatid, ay hindi na, wala na, naka-recover na yan kasi marami siyang nalaman tungkol kay Brad Daniel ng mga anomalya. Tapos, nagkwento ngayon yung kaibigan ko kapatid. Sabi ng kaibigan ko kapatid doon sa worker, alam mo ba, kiniladkad niya si Sis Nikki sa plaza tapos pinagtatawanan ng mga kapatid. Sabi nung worker, ewan ko, basta may katungkulan yun ng taga San Pablo. Sabi, ganun po ba? Na hindi ko po alam yung gano'n, na kinaladkad pala siya. Po? San Pablo Laguna po ba? Opo. Tapos, marami pong nanonood sa akin na taga-lokal ng San Pablo Laguna. Oo, ito po ang hinaing ko kasi, biri mo, suspendido ako. Hindi nila ako kinakausap. Ngayon, nung natiwalag ako, nung auto-tiwalag ako, sabi ko, bakit ganon? May auto-intelligence, may auto-tiwalag din. Kaya hindi na ako nagtataka. May auto-intelligence, may auto-tiwalag. Sabi ko, ay hindi ako para maano dyan. Ako ngayon natutuwa at ako'y malaya. Exactly. Ngayon, Brad, sabi nung taga San Pablo na parang may katungkulan, ewan ko kung worker yon. Sabi, ganun ba ang ginawa kay Sis Nikki? Sabi, hindi daw niya alam. Sabi naman ng kapatid na kausap, oo, walang nakakaalam niyan. Hindi alam yan ng madami. Eh ako, wala, naka-move on na ako, naka-recover na ako. Tapos eto, pinuntahan ako dito ng kapatid. Akala, dahil sa asawa, kaya ako umalis sa iglesia. Brad Badong, hindi mo ako mapapalis sa asawa kung talagang tunay itong iglesia at hindi ganito itong namumunong ito. Hindi ako para umalis dahil sa asawa. Kaya kong mamuhay nang walang asawa, Brad Badong. Ay di ganito. Ayun, yun po ang pangyayari. Ngayon binalak na nila ako lahat sa Facebook. Hindi ko na sila nakikita Sinesearch ko, basta binalak nila ako kasi hindi ko na rin sila ma-search. Sabi ko, okay lang. Kung hindi baga naman, ako daw ay may laban sa aral. Tanga, ako ngayon nanatili sa aral. Kasi nga, tiwali na nga Saan ka naman nakakita pa ulit-ulit na ako 15 years lang, tiniwalag ako kahapon, Brad Badong, nalaman ko,
15 years ko sa iglesia kahapon, February 19. February 19 din ko rin natanggap yung aking pagkakatiwalag. Eh ngayon, akala naman nalulungkot ako. Ngayon, Brad, yung nagbalita sa akin, ganito ang kwento. Sis Nikki, nakakaingit kayo, buti ikaw, lantad na ako, lalabas pa. Ay, tanga kayo, ayaw mo pang lumabas. Ay, wala akong pinangangalagaan eh. Sabi ko gano'n sa kanya, nabigla ako. Sabi, alam mo, Sis Nikki, ako buti ka pa, Hindi alam ng mga worker dito sa San Pablo, naiinggit din yung nagbalita sa akin. Oo, sabi ko, bahala kayo sa buhay nyo. Kaya ako, ginamit ko na itong tunay kong account. Sabi ko, teka, bakit hindi ko gagamitin yung tunay kong account? Hindi naman ako ng agaw ng asawa. Hindi ako ng agaw ng property ng may property. Ang bahay ko, sasakyan ko, pundar namin. Hindi ko dinaya sa ibang tao. Bakit ako magtatago? Kaya ginamit ko yung tunay kong account. Ako si Daniela Mondragon eh. Tapos, di ganon. Ingit na ingit ngayon sa akin yung iba. Tapos, eto pa, Brad Badong ha, wait lang. Konting kwento na lang. Opo, sige. Birin mo, Brad. Kahit maraming kwento po. Eto, Brad Badong ha. Ako kasi, ganito, nagsusong kami nung Sis Nikki, pwede niyo po bang i-open yung camera niyo para makita ng mga kapatid? Sige po. Paano nga ba to? Teka. Hindi ko... Para makita ng mga kapatid. Hindi ko alam kung paano i-open to eh. Meron pong dyan po sa ibaba ng phone nyo, meron pong makikita na camera icon. I-click nyo lang po yun. Naka-X po kasi yan naka-slash po siya. I-click nyo lang po yun para mag-appear po yung mukha po ninyo. I-click ko po ang alin. Yung pong camera icon dyan po sa baba para makita kayo ng mga kapatid. Nikki, meron nag-message, sabi niya, nakaka-relate ako sa naiinggit. Ito pong si kapatid na Anaya, dami account niya po ito. Gusto na ito, makaka-relate kayo sa akin. Ito, Brad Badong, wag na camera, wag na. Next time magka-camera tayo. Ito, Brad Badong, dito maraming makaka-relate ito, Brad Badong. Matatawa kayo sa akin sa kwento ko. Kasi ako, may kapatid ditong kasama na kapitbahay na masama lagi ang pakiramdam, Brad Badong. Ngayon, tapos, ganito, Brad. Nagsusum kami, Brad. Ngayon, sa pagsusum namin, inaantok siya yung matanda kasi si Brad Daniel ang nagpapaksa. Ito, magandang kwento. Dito kayo makaka-relate sa akin. Dalawa kami nagsusum. Kasi palibasa, Brad Badong, masama lagi ang lasa niya. May sakit po siya. So, nagsusum kami, tinatabihan ko siya. Binibigyan naman kami ng link ng worker. Tapos, mamaya dadaing na sa akin. Ano ba yan? Paulit-ulit to si Brad Daniel. Lagi nilang ulit-ulit. Lagi ako inaantok na. Ganyan. Ngayon, sabi ko naman, Brad Badong, sabi ko, hindi kaya naman po inuulit yan. Nire-remind lang po ni Brad Daniel para yung mga paalala sa aral. Ngayon, ang sabi ng matanda, 30 minutes lang siya nagsasalita. Yung mga kay NP nang paulit-ulit na parang elementary, ganyan. Ngayon, noon sinasaway ko siya, Brad Badong. Sabi ko, sige po, Sis Basyon, kayo umuwi na po kasi okay lang ako na lang po magtatapos ng Zoom. Unawa na yun ng Diyos, manalangin na lang po kayo bago matulog para yun ang closing nyo. Di ganon. Lagi siyang ganon. Ako naman, pinagtatanggol ko naman tong isang sinungaling na tagapagturo. Tapos, siya nakakaramdam na pala. Tapos ako, may kaibigan ako sa Vancouver, hindi kami nag-uusap. Nung kami nag-uusap nung bago siyang anib, ganon. Ngayon, biray mo, hindi kami nag-uusap in a long time nung kapatid. Nakaibigan ko talaga siya sa Pilipinas noon pa. Ngayon, siguro, busy rin ako, busy rin siya. One time, nag-contact kami, nag-chat kami, uy, kumusta ka na? Alam mo, Brad Badong, nakakaramdam siya ng hindi na magandang espiritu yung ginagawa ni Brad Daniel. Nakapareho ko na rin. Nasa Vancouver yan, ha? Brad Badong. Tapos sabi ko, bakit? Anong nararamdaman mo? Oo nga, ulit-ulit. Ganun nga, naramdaman ko, paulit-ulit. Wala na siya. Tapos, Brad Badong, di pa kita kilala nun. Ang napapansin ko lang sa kanya sa pasalamat, yung pasalamat na pulpito, ginagawa niyang parang korte na nagpapaliwanag siya palagi na lagi siyang may kaaway na tagaloob. Yun ang